So, ito na nga yung second take ng real talk ko na hindi ko na-record. Kanina kulot-kulutan pa ako. Ngayon, wala na, pindangga na ako at nag-work na ako. Anyway, ito na yung real talk ko about sa AFAM. Gusto ko lang sabihin kasi may mga nababasa ako dyan na, alam niyo yun, mga gustong mag-asawa ng AFAM kasi para umaahon sa hirap, yung mga ganong mentalidad. Huwag ganun. Huwag kayong umasa sa mga AFAM kasi baka it might be the other way around. Alam nyo yun, maraming mga AFAM na nag-asawa ng mga Asians na ang buhay nila ang nabago, hindi ang buhay ng mga Asians ang nabago. Kaya take note nyo yan. Hindi lahat na nag-aasawa ng AFAM ay makakaahon sa hirap. Yung AFAM ang nakakaahon sa hirap. Kasi alam nyo, ang kulang lang sa atin, opportunity. Kaya pag nagkaroon tayo nun, sobrang ginagrab natin ang sobra. Talagang we do our best. We work hard. Kaya ang buhay nila ang nababago, hindi ang buhay natin. At saka huwag kayong magsyadong nagpapapaniwala sa mga AFAM na nakikilala nyo online. Especially yung mga all of a sudden magpa-pop up sa inbox nyo na nagme-message sa inyo, mga ganon. Huwag kayong nagpapapaniwala doon. Yung iba doon is scammer, or yung iba naman doon walang makuhang maasawa dito sa country nila. Ganon. Marami nang nagsabi sa akin na maraming mga guys na they find yung asawa or mapapangasawa online kasi nga hirap silang makahanap ng mapapangasawa nila sa sarili nilang bansa. Kasi bakit? Kilala na sila. Kilala na yung ugali nila, yung pamilya nila. So, kaya yun, they go for online dating site para makahanap ng mapapangasawa. Kaya ingat-ingat kayo doon. Hindi ko naman sinasabing lahat. Take note, hindi ko sinasabing lahat. Marami din doon mga totoo talaga, mga naghahanap talaga ng seryosong relasyon. Pero ang gusto ko lang sabihin, ingat-ingat kayo. Huwag kayo kaagad maniniwala, huwag kayo kaagad sasama, huwag kayo kaagad na ma-fall in love, mga ganon. Huwag ganon. Kilalanin nyo munang maigi. Show your worst side. Yung pinaka-worst para kung talagang mag-stick yan sa inyo, baka love kayo talaga. Ganon. Yun lang yung gusto kong i-share kasi maraming Pinay akong nakakausap na, alam nyo na, karamihan naman talaga ng nakakapag-asawa ng AFAM, na-meet lang online. Kaya marami rin yung mga akala nila yun na yung forever nila, pero it turned out na salbahe pala, na yung mga ganun. Kaya gusto ko lang kayong sabihan na hindi solusyon ng AFAM sa kahirapan. Hindi rin solusyon ng AFAM na magaganda yung buhay mo. Nasa sayo lagi yan. Nasa pagsusumikap mo din yan. Bonus na kung talagang makapag-asawa ka ng AFAM na talagang mabibigyan ka ng magandang buhay at talagang mamahalin ka. Bonus parati yan. Kaya yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi syempre, especially pag galing ka sa probinsya, wala kang alam sa mga AFAM talaga. Tapos yung mentality na AFAM ang makakapag-ahon sa iyo sa hirap, hindi totoo yun. Kadalasan hindi totoo yun. Marami dito yun, sila ang nag-ahon sa AFAM sa hirap kasi they work hard. So yun lang yung gusto kong i-share. Sana don't get me wrong, hindi ko sinabing huwag kayo mag-asawa ng AFAM. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat-ingat kayo sa pagpili ng AFAM. Kilalanin nyo munang mabuti bago kayo mag-go. Yun. Wala naman sa lahi yan, kahit naman saan may mga salbahe. At meron din namang mga totoo, diba? Kaya, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi ako dito, kilala ko sila, marami nagsasabi na ganun, ganito. AFAM mismo ang nagsasabi, marami daw mga AFAM. Yun nga, they go for online na dating site. Kasi wala silang mahanap. Kasi kilala sila kung ano sila. Marami dyan, nakailang asawa ng Belgian or ibang lahi. Tapos yun, wala na silang mahanap. And then, nagre-resort sila sa online dating site. Kaya ingat-ingat kayo dyan. Yung mga too good to be true, huwag kayong masyadong maniwala doon. Yun lang yun na-share ko. Pasensya na, mukha na akong pindang ka dito sa ano. At least na-record ko this time. Diba? Kaya na, gandang-ganda ako kanina sa sarili ko. Poise na poise ako. Hindi naman pala na-record. Okay na to. Pwede na to. Sige na. Thank you for watching.